pa rin pong nanalo sa Bulacan kagabi ng 655 Grand Lotto. Hindi kasi tinamaan ang winning combination na 4, 34, 29, 35, 30, 10. Kaya sa susunod na Bulacan, posibleng umabot na sa mahigit 400 milyong piso ang jackpot. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, yun na ang pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng loto sa Pilipinas. Kaya kapag hindi pa rin ito napanalunan sa draw sa Sabado, aabot na raw sa halos kalahating bilyong piso ang premyo. Ang mismong general manager nga ng PCSO, tumaya na rin kanina. Pero aminado siyang mahirap talagang manalo sa loto. Number 1, 55 numbers tayo, so mas maraming combination. Number 2 naman ay talagang swertihan yan, no? Delikado raw para sa mga papaalis at papalapag na eroplano sa NAIA ang mga ibon mula sa bird sanctuary hindi kalayuan sa paliparan. Kaya ang hiling ng pamunuan ng paliparan, ilipat na lang daw ang bird sanctuary. Nakatutok si Susan Enriquez. Pinuntahan namin kaninang umaga ang bird sanctuary na ito sa La Huerta, Parañaque. May malawak kasing tubigan na ginagawang stopover ng migratory birds para kumain. Nakakaaliw at napakagandang pagmasdan ng mga ibon. Iba't ibang kulay at laki. Di nakapagtataka magkaroon ng bird watching station dito. Pero hindi sang-ayon dito ang mga namumuno sa Manila International Airport Authority. Posible raw kasi itong magdulot ng panganib sa mga umaalis at lumalapag na eroplano. Ang bird sanctuary kasi sa La Huerta, 06 eh. 06 or even 24. Doon sa kabila. Magkabilaan. Ang wala ko lang yung 13. 1331 eh. Which is ideal runway talaga for Manila. kaya ang pamunuan ng airport nakipagpulong sa lokal na pamahalaan ng Parañaque. Pakiusap nila naggawa ng paraan na mailipat ang bird sanctuary o di kaya ay hindi na mahikayat ang pagdami ng ibon sa lugar. Magkakaroon tayong interagency pag-uusap dyan para kung paano maprotektahan yung bawat isa, yung airport, yung bird sanctuary. Maging pag-aalaga ng kalapati, kusang ipagbabawal ng lokal na pamahalaan sa mga residenteng malapit sa paliparan. It's about time na talagang yung mga pigeon ninyo, baka makapinsala, wag na nating hintayin yung panahon na yon. So talagang dyan sa may paligid mo ng airport? Oo, marami yan. May Susan, marami nag-aalaga talaga dyan. Ang Wild Bird Club naniniwalang higit sa migratory birds na nagkakanlong sa bird sanctuary, ang pag-aalaga ng kalapati sa paligid ng airport ang dapat bantayang mabuti. Mas delikado kasi dito lang sila nakatira. Di ba yung pigeons umiikot sila? Yeah. So in big flocks. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam. So dito sila palagi sa area. In comparison to migratory birds na may season lang sila pumupunta. Yeah. Bagamat maliit lang ang insidente ng bird strike sa paliparan sa bansa, ayon sa pamunuan ng paliparan, mas mabuti ngayon pa lang, aksyon na ang problema bago pa may mangyaring trahedya. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Bumiyahe na si Pangulong Aquino patungong Japan para dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting na dadaluhan din ni US President Barack Obama. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Our participation in APEC is an opportunity to project the Philippines to the international community. We have not had this esteem in almost a decade, but now we are out of darkness. It is daylight again in the Philippines. Sa kanyang pagtulak patungong Yokohama, Japan, bitbit ni Pangulong Aquino ang pag-asang mas kumpiyansa na ang ibang bansa sa Pilipinas. 5 araw mawawala ang Pangulo para dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting, ang pagpupulong ng mga heads of state mula sa iba't ibang bansa sa Asia-Pasipiko. Haharap din ang Pangulo sa Pinoy community sa Japan at makikipagpulong sa malalaking negosyante. Makakapulong din ng Pangulo ang mga pinuno ng Canada, Chile, Papua New Guinea at Japan. I am confident that we will bring back with us, as we have from our previous trips abroad, more opportunities for our people, stronger commitments from our allies, and greater recognition among the community of nations.
Kabilang sa naghatid sa Pangulo sina Vice President Jejomar Binay, Executive Secretary Paquito Ochoa at mga cabinet secretaries. 51-man delegation ang kasama ng Pangulo sa kanyang kauna-unahang pagdalo sa APEC. Ayon sa Malacanang, 16.34 million pesos ang kabuang gasto sa 5 araw na biyahe. Sa commercial flight sumakay ang Pangulo at bagamat nasa business class, ang ibang miyembro ng delegasyon inilagay sa economy class. Trying to demonstrate to everybody na pwedeng magtipid kung talagang gugustuhin ng isang leader. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Dalagita na ang dating child star na si Ella Guevara. Handa na nga ba siya na magkaroon ng ka-love team? Gaya ng kapwa niya starstruck kid na si Bea Binene? Alamin sa chika ni Lars Santiago. Maraming nagulat sa dating kapuso child star na si Ella Guevara nang dumating siya sa movie premiere ng Ang Babae sa Sementeryo. Isa si Ella sa mga bida sa pelikula na parang comeback movie nga raw nila ng ibang kasama niyang artista. Nasa cast ng pelikula ang dating That's Entertainment stars na sina Bryl Mondejar at Jigo Garcia at ang dating sexy star na si Isadora. Kasama rin nila dito sina Maria Isabel Lopez, Boots Anson Roa at Mon Confiado. Kaiba ang role dito ni Ella bilang isang dalagitang may kakaibang katauhan. Isa siyang cannibal. Ako po si Agnes, anak ni Tita Maribel. Nakatira po kami sa sementeryo. Kasi medyo palagi po niya ako sinasaktan. Palagi po niya ako ginugutom. Doon po yung na story, business story. Sa kanyang edad at hitsura, pwedeng-pwede nang isama si Ella sa twin stars na tulad nina Barbie Forteza at Bea Binene. Pero hindi komportable si Ella. Okay lang po, pero yung love team po, parang ayoko pa po kasi bata pa rin naman po lang. Paglaro pa po ako sa kapatid ko. Hindi ba naiinggit si Ella sa kabatch niya sa starstruck kids na si Bea? Si Bea naman po, okay lang po kasi mas older po siya sa akin ng 1 year. Alam ko pa 30 na yata siya ngayon. Kaya okay naman po sa age niya yun. Lars Santiago, updated sa showbiz sa Penang. Sa pagbabalik ng Chika Minute, magkapatid na Era at Michelle Madrigal magkasama bilang cover girls ng isang men's magazine. Nagpatalbugan kaya? Alamin natin maya-maya lang. Balita Abroad. Walang hapas na nagbasag sa headquarters ng Conservative Party sa London ang mga estudyante. Inutuligsa nila ang plano na itaas ng triple ang matrikula sa mga universidad. Banta nila, patatalsigin ang mga mambabatas na susuporta rito. 8 ang sugatan sa kaguluhan. Naglunsad ng search and rescue operation ang Israeli military para sa isa nilang fighter jet na bumagsak kahapon. Ito ang mga parachute flare na ginagamit ng mga rescuer. Hinahanap nila ang 2 sakay ng fighter jet. Sinuspindi muna ng Israel ang training flight ng kanilang F-161 squadron. Iniimbestiga na ang sanhi ng aksidente. Susunod! Eksklusibo! Kampana sa 2 kapilya sa Plaridel, Bulacan, ninakaw! Ang aktwal na holdapan sa isang internet shop kuwang-kuha sa CCTV. Sweldo, pamilya, o love life o pag-ibig, ano kaya ang mas nagpapasaya sa mga Pilipino? Alamin natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.